natin ngayong gabi ay life in the Spirit. Ngayon po, ang bawat Kristiyano po ay namumuhay sa dalawang, daan o kalagayang ito. No? Ang isang Kristiyano is either a spiritual man, which is actually living under the power of the Holy Spirit, or a carnal man, which is living under the control of the flesh. Ngayon, ngayong gabi, we will try to examine each category or each yung standing na yan ng Kristiyano, and we will try actually to evaluate ourselves if we are living a spiritual man, being a spiritual person, or a carnal life. Now, paano pag nakita natin halimbawa na tayo ay living spiritually? That's great. So we will continue to live by the power of the Holy Spirit and share it also to others. Paano naman kung halimbawa na laman natin na we are basically living a carnal life? So ang gagawin natin, magiging action point po natin ay we will repent and we will ask the Holy Spirit to start living in us so we can live a victorious living, Christian living. So, ang topic po natin ngayong gabi ay life in the Spirit, living a victorious life. Now, ituloy natin. Ngayon, there are basically three categories of men. Generally, ang tao ay maituturing natin na nasa tatlong klase ng tao na nabubuhay dito sa mundong ito. Yung tinatawag na natural man, mamaya paliliwanag ko kung ano ibig sabihin yan. Yung pangalawa, yung tinatawag na spiritual man, at yung pangatlo, yung tinatawag na carnal man. Tingnan natin ano ang pagkakaiba ng bawat kategorya na yan. Okay? Unahin muna natin, basahin natin yung talata sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14 hanggang chapter 3 verse 4. Dito po natin makikita yung tatlong category na yan. Okay? Basahin ko po, verse 4. Sundan po ninyo ako. Sabi ni Paul, "But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man. For who had known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ." Tuloy po natin. Chapter 3 verse 3. "And I, brethren," sabi ni Paul, "could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hereto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able." Balikan ko po yung unang talata, ngayon, basically ito pong itong passage na binasa natin ay sulat ni Apostle Paul sa mga taga Corinto. Ito po ang background. Ang Corinthians po ay very gifted church. Yung church na ito, ang daming mga gifted na tao. Spiritually gifted, talented sila, mahuhusay sila, at magagaling sa ministry. They have all the gifts of the Holy Spirit were actually in operational within the whole church. Kaya lang may problema ang church na ito kasi generally, kung babasahin nyo po yung 1 Corinthians, marami sa kanila ang nag-aaway-away, may dissension, may faction sa loob ng simbahan, merong
immoral person who are actually members of the church, at kung ano-ano pa yung kanilang kung ano-ano pa po yung kanilang mga kasalanan. Nagkukumparahan ng mga leaders, nagkakanya-kanya. So ayun po ang problema. Ngayon si Paul, he was actually trying to address this problem in Corinthian church. Now, before addressing that, he actually give a very good theological points para maintindihan natin kung anong kalagayan talaga ng tao. At binanggit niya yun dito kanina, yung tatlong binanggit ko kanina na yung natural man, yung spiritual man, saka yung carnal man. You will notice, pinili ko po yung version ng King James. Bakit pinili ko yung King James? Kasi sa King James, kitang-kita yung salitang carnal. Sabi dito, binanggit ni Paul yung salitang natural man. Sabi, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Ano daw to? Yung natural na tao, wala daw siyang kakayahan at wala siyang natatanggap actually na revelation or anything from the Spirit of God. Unless otherwise, the Holy Spirit starts to work in the hearts of that person. Tapos nagkaroon siya ng relationship kay God. Pero ang natural man, sabi rito, cannot receive anything from the Spirit of God kasi nga wala silang connection. Okay? Tapos binanggit niya pa, sabi rito, foolishness daw yung mga bagay na naririnig niyang spiritual. Kasi spiritually, they cannot discern. Yun yung natural man. Ano po? So, pag sinabing natural man, spiritually, walang relationship kay God at wala siyang kakayahan actually na maintindihan ang mga bagay na spiritual. Kasi nga, hindi pa siya born again. Tapos binanggit sa verse 15, yung salitang spiritual man, the spiritual. But he that is spiritual, ito yung pangalawang category, the spiritual man. Judged all things, yet he himself is judged of no man. So merong tinatawag na natural man, no relationship with God, hindi pa siya born again, pero may tinatawag na spiritual man. And eventually, binanggit yung salitang carnal sa verse 3. Napansin niyo ba yon? And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal. Sabi niya sa mga taga-Korinto, sabi niya, hindi ako makapagsalita sa inyo bilang spiritual person, spiritual man, kasi sabi niya, kayo ay mga carnal pa. In other translation, ito ay fleshly or worldly. Sabi niya, hindi ako makapagsalita sa inyo ng patungkol sa spiritual kasi mga worldly pa kayo. Nagets niyo pa? Okay. Now, to further clarify that, sabi dito sa verse 3, For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife. So makikita natin dito yung mga characteristics or attitudes ng isang carnal person. Okay, may envy, strife, division, and sabi rito, yet you are carnal. And walk as men. They are actually walking as if unbeliever. For a while, sabi rito, one saint, may isang tao na nagsabi, ako kay Pablo ako, I am for Paul, and another, I am of Apollos. Sabi, are you not carnal? Are you not carnal? So yung pagkakanya-kanya were actually a characteristic of living a carnal life. Okay? Now, isa-isahin natin. So ano yung natural man? I-review lang natin yan sa passage na yan. Yung natural man, siya ay unsaved person. Hindi pa siya ligtas. Meaning, he has no relationship with God. He is spiritually dead person. Meaning to say, no relationship and the Holy Spirit is not residing in the life of a natural person. And this person, if he died physically, this person is going to hell. Yan ang natural man. So ang natural man, disconnected, walang relationship, hindi siya na born again. Pag namatay ang natural man na ito, he is headed to
judgment or damnation to hell. Ngayon, ano naman yung spiritual man? Ayan. Doon sa binanggit na passage ni Paul, yung spiritual man, ito yung characteristic. He is a saved person. Meaning to say, he has a relationship with God and he is actually headed to heaven. Ang destination niya, heaven. Pero hindi lang yun. Habang nabubuhay siya dito sa lupa, he has a good relationship or right relationship with the Holy Spirit. And so therefore, he is living a victorious kind of life. Victorious yung buhay niya. Tapos yung buhay niya displays the fruit of the Holy Spirit. And actually, this spiritual man is the best person to also lead another to Christ. Yung spiritual man ang ginagamit ng Panginoon to minister to the natural man so that they will also become a spiritual person. Nakuha nyo? So, ulitin natin. Yung natural man, walang relationship kay God, spiritually dead, and so therefore, pag namatay siya physically, sa impyerno siya. Ang spiritual person, na born again ito. Naligtas ito. May relationship kay God. Ang destination niya, heaven. Pag namatay siya, sa langit siya. Pero hindi lang yun. Habang nabubuhay siya ngayon, because he is living rightly before God, and his relationship is great with the Holy Spirit, so therefore, he is displaying his spiritual fruit. Ano yun? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness. Yun yung nasa Galatian. Nakuha niyo po? At hindi lang yan, he also bears fruit in terms of leading people to God. Yan po ang spiritual man. Meaning to say, he lives in accordance to the will of God, and so therefore, he is being empowered by the Holy Spirit. Yung pangatlong category ng tao ay yung tinatawag na carnal man. Ano naman yung carnal man? Okay? Ang carnal man, well, ang good sa kanya kasi ligtas siya. May relationship kay God, papunta siya sa langit, pag namatay sa langit siya. Kaya lang ang problema ng carnal man, habang nabubuhay siya dito sa lupa, instead of living a life that is controlled by the Holy Spirit, he is living a life that is controlled by self or by flesh. Meaning to say, he is not living according to God's will. And so therefore, he lives a defeated kind of life. May relasyon kay God, kaya lang ang buhay niya na pinapamuhay parang hindi buhay ng isang Kristiyano. And so therefore, because of rebellion, sin, because of not following the will of God, he is actually suffering discipline from God. Alam niyo naman, ang mga anak ng Panginoong Diyos, kung totoong anak yan ng Panginoong Diyos, didisiplinahin niya talaga. Until this person will come to his mind and repent from his sin and come back to submitting himself to the power and will of the Holy Spirit. Now, seldom or very rare ang kanyang fruit of the Holy Spirit. May bunga manaka-naka pero halos hindi makita. Kasi nga, he lives a life that is fleshly or worldly. Meaning to say, ang nasusunod sa kanyang buhay ay hindi ang banal na spirito. Kaya ang tawag sa kanya ay carnal man. Okay? So alam na natin pagkakaiba, no? Yung natural man, unsaved. At syempre, ang kanyang behavior bilang unsaved, hindi pa ligtas, isang worldly. Tapos yung spiritual naman, may relationship kay God through Jesus, and he is submitting himself to the work and the power of the Holy Spirit. That's why he is victorious. Ngayon, ang carnal man, ligtas siya. Kaya lang, ang problema, he is living a defeated kind of life because he is living according to his flesh or worldly pleasure. Nakuha niyo po? So, yan. Now, ang Kristiyano, kung Christian ka na, hindi ka na natural man. Now, ang bawat Kristiyano, either nabubuhay bilang spiritual man or carnal man.
So, tayo, ikaw at ako, pwede kang mabuhay bilang spiritual man, meaning a victorious Christian who enjoys the fruit of the Holy Spirit, the blessing of God, the leading and the power of the Holy Spirit. Pero you can also make a decision to do the opposite. Meaning to say, Christian ka pero you are living a worldly kind of living, fleshly. Hindi ang nasusunod hindi yung kalooban ng Diyos o ang banal na spirito. Ngayon, nakakalungkot na may mga Kristiyano karnal. Kasi nga, hindi nagpapasakop sa kalooban ng Panginoong Diyos. Gusto natin na victorious living. Kaya lang, ang sinusunod niya, yung sarili niya. Ang sinusunod niya, yung gusto niya, yung flesh, yung laman. And so therefore, yung bunga na inaasahan sa kanya na dapat mamumunga, hindi namumunga kasi nga, hindi siya nabubuhay sa kapangyarihan ng banal na spirito. Ngayon, tingnan nyo ha. Sabi ni Paul sa mga taga-Corinthians, by the way, ang Corinthian, church yan, Church of Jesus yan. At mga mananampalataya na yan. Pero itong sabi ni Paul, sabi niya, brothers, ito NLT version. Nilagay ko sa NLT version, hindi na King James version para medyo mas magaan yung English. Ano po. Sabi rito, but I, brothers, sabi ni Paul, ako, mga kapatid, I could not address you as spiritual people. Hindi ko kayo makausap bilang mga mature person, bilang mga spiritual na anak ng Diyos. Kundi ano daw, but as people of the flesh, sabi niya, kakausapin ko kayo para kayo mga makamundo, mga makalaman. Tapos hindi lang yan, kundi as infants in Christ. Mga matatagal na po ito. Remember, di ba sinabi ko sa inyo na ang Corinthian church actually is a church that is very, yung mga Kristiyano dito, mga talented. And they are actually, many of them are very, very good in ministry, gifted ng Holy Spirit. Yung mayroon silang gift of prophecy, may magagaling mag-preach, meron pang nag-speaking in tongues, nagta-translate ng tongues, nag-healing, kung ano-ano. Ang dami nilang mga spiritual gift. Pero sabi ni Paul, I could not address you as spiritual people, but fleshly people. In fact, sabi niya, para kayo mga bata as infants. So sabi niya, I feed you with milk. Kailangan gawin sa inyo, pakainin uli ng gatas, hindi ng solid food. No, hindi yung pang matanda na, sabi niya, para ang turing sa kanila, mga bata pa rin kayo, mga immature. Bakit daw? Kasi hindi pa, sabi niya, you are not ready for it. For what? For the solid food. Meaning, yung solid food, yung solid truths. Yung mga katotohanan na sinasabi ng Biblia patungkol sa kanila. Sabi niya ni Paul, hindi pa kayo ready. You are not yet ready. So, isa sa karakteristik makikita natin dyan, yung mga carnal Christian, kung mag-behave siya, parang baby Christian pa din. Ano ba yung mga baby Christian? Yung madaling matampuhin pa rin, nakasentro, self-centered pa rin, ako pa rin ang paglingkuran nyo, dapat nakasentro sa akin. Yun, kapag gano'n ang attitude ng isang Kristiyano, baby Christian pa ang turing sa kanya. And most likely, baka carnal Christian yan. Okay? Sabi, tingnan nyo ha, verse 3. For you are still of the flesh, for while there is jealousy. Ito yung mga makikita natin dito na na karakteristik ng isang carnal person. Sabi niya, fleshly daw o makamundo yung kanilang paraan ng pamumuhay. At ano-ano yon? Sabi niya, may inggitan sa inyo. There is jealousy. Hindi lang jealousy, strife, nag-aaway-away. So kapag ang isang Kristiyano, ayan, mahilig pa mainggit at nag-aaway-away, sabi ni Paul, are you not of the flesh? Sabi niya, you are still behaving as a worldly Christian or a fleshly person. Nakuha nyo? Only in a human way. For when one says, eto pang isa,
Sabi niya, when one says, I follow Paul and another, I follow Apollos, are you not being merely human? Ano sinasabi dito ni Paul? Kasi, yung sa Corinthians, nagkukumparahan sila. Eh, blessed sila actually kasi pinaglingkuran sila ng mga mahusay at magagaling na church leader katulad ni Paul. Si Paul napakagaling sa theology, sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Si Apollos naman napakagaling magsalita. Rhetorical yung kanyang magaling siya sa communication. Ngayon, ang mga tao nagkukumparahan, sabi niya, ay gusto ko si Paul, kay Paul ako. Ay gusto ko si Apollos, kay Apollos kami. Minsan si Peter pa nga eh. So, yung mga tao nagkakanya-kanya, nagtatagisan sila, nagkukumparahan, nagkakaroon ng division. Yung unity o yung pagkakaisa ng simbahan nasisira dahil nga sa pagkukumparahan nila. So, ito yung mga characteristic natin na makikita sa carnal Christian. Number 1, ang carnal Christian, stagnant ang kanyang growth or frozen in growth. Meaning to say, hindi na lumagulago patungkol sa kanyang pag-uugali. No? Yun nga, yung binabanggit ko kanina, madaling magtampo, gusto siya pa yung sa kanya pa naka-attention, siya yung pinaglilingkuran, siya yung pinagpipray. Nakaano, ganun ang baby eh, yung ang baby alagaan nyo ko, parang ganun, di ba? Pakainin nyo ko, ganyan. Yung isang carnal Christian, parang nanatili siya doon sa state na yun na serve me. Okay? Hindi lang yan, ang isang karakteristik pa ng stagnant Christian o carnal Christian ay dahil nga stagnate yung kanyang growth and so therefore yung kanyang pananampalataya hindi rin umangat-angat. Tapos namumuhay pa sa laman. Worldly pa yung kanyang uri ng pamumuhay. So what will you expect from that person? Number 2, this person is living a defeated life, defeated by sin. Paulit-ulit yan. Magkakasala, hingi ng tawad, magkakasala naman, hingi naman tawad, magkakasala. Kapag ganun daw, ang isang Kristiyano, most likely carnal. He is living a defeated life. Hindi niya ma-enjoy fully yung freedom because he is always sinning. He is doing his own way. Okay? Number 3, worldly ways. Ano ibig sabihin niya? Nakakonform pa siya sa sa pattern ng mundong ito. Pag Sunday, Christian. Pero after niyan, pag yung mga barkada niya nagiinuman, makikipag-inuman din. Pag yung mga, alam mo yun, yung way ng mundong ito, umaayon pa siya. Worldly pa yung kanyang way. Ang tawag dyan, carnal Christian. Okay? And number 4, from the passage, we will be able to see that a carnal Christian is divisive. Anong divisive? Nagsisimula minsan ng gulo o ng pagkakanya-kanya. Tapos hindi siya, imbis na siya ang mag-promote ng unity, siya pang nagpo-promote ng pag-aaway-aaway. Kapag ganyan, ang taong yan ay nabubuhay pa bilang carnal Christian. So makikita nyo, yung kanyang characteristic is actually leading to a defeated kind of life. Kasi worldly pa eh. Tapos hindi na lumagulago. Yung pagbabasa ng Bible, hindi pa naging discipline, yung prayer, yung spiritual things hindi pa appealing sa kanya. Mabilis pang mainip sa mga Bible study, sa worship, ganyan. Tapos walang heart sa pagmimisyon o pag-share ng gospel. Yun yung mga palatandaan na nag-stagnate ka na. Pwede ba mangyari yan sa isang Kristiyano kahit matagal na sa church? Yes. Pwede. Nakuha nyo? Ay isang malinaw na palatandaan na isang Kristiyano ay carnal na kapag yung buhay niya is actually living a life of sin. Okay? If you are living a life of sin,
I tell you, you are living a defeated kind of life. And I tell you, that is not the plan of God for you. Ang plano ni God para sa iyo at para sa akin ay isang victorious kind of life. Victorious living. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Nakuha niyo po? Now, ano naman yung characteristic ng isang spiritual person? Okay. Ang spiritual person, he actually or she actually superabounds in growth. Grabe. Ano ito? Lumalago talaga ito. Lumalago sa kanyang prayer life, sa kanyang devotion, lumalago sa kanyang ministry, lumalago yung kanyang small group, yung kanyang paglilingkod, lumalago sa pagtatites, kasama yan. Lumalago sa kanyang relationship with his family or her family, lumalago sa kanyang relationship with his wife or spouse. Nakanyo? Number 2, he is very submissive to the truth. Kapag na-discern niya ang katotohanan, nakita niyang may kailangang ay ayos sa buhay, he submits himself to the truth, to the Word of God. And so therefore, he lives a victorious life, victory over sin. Yung mga yung mga kasalanan na pagtatagumpayan niya na isa-isa. Dati addicted to pornography, ngayon hindi na. Dati madaling magtampo, madaling mag-isip ng negative thoughts. Alam niyo yung mga carnal person, normally, pag dinalaw sila ng mga negative thoughts, they speak negatively against themselves. Ang tawag doon ay negative self-talk. And so therefore, ang tingin nila sa buhay nila, hindi victorious. Pero ang isang Christian, spiritual Christian, is actually a person who lives victoriously over sin. Of course, separate na yung kanyang daan. Dati, fleshly. Ngayon, iba na yung disposition niya. Kasama niya man yung mga kaibigan niya, yung kanyang decision is not worldly. Nakuha niya. Dati, madaling ayain sa inuman, sa chismisan, at kung ano-ano pa. Ngayon, hindi na. Inaayawan niya na yun. And of course, number 5, a spiritual person actually strives unity for the church. Ang nais niya lagi ay mapaglingkuran ng Panginoon at nais niya na ang simbahan ay nagkakaisa, hindi nasisira ng kung sino pa man o sino pa mang tao. Nakuha niyo po. So yan. That is a spiritual person. So I should say a spiritual person is a spirit-filled person. Ano ibig sabihin niyan? Siya ay puspos ng banal na spirito. Ang buhay niya ay kinokontrol ng banal na spirito. That is a spiritual person. So anong natin? Anong action point natin? You and I need to be filled with the Holy Spirit. Kailangan mapuspos tayo ng banal na spirito upang sa ganon, tayo ay mamuhay ng isang spiritual person. Alam nyo, ang pagiging spiritual person, hindi yan dahil sa malakas ang yung willpower ko. No. You can only be a spiritual person if you yield, if you submit yourself, if you allow the Holy Spirit to work in your life. Meaning to say, ang gusto mo nang sundin, sinasabit mo na yung sarili mo sa trabaho ng banal na spirito, sa work of the Holy Spirit. And you know what? You can be filled by the Holy Spirit anytime. It is actually God's will for you and me to be filled with the Holy Spirit every day and moment by moment. It is God's will for you that you live a victorious kind of life. Ang gusto ng Panginoong Diyos, ang ating Amang nasa langit, mamuhay tayo na tayo ay nagtatagumpay. Hindi lang araw-araw, kundi sa bawat minuto ng ating buhay. Kaya naman, ang ginawa niya, binigyan niya ang banal na spirito sa atin. At ang banal na Espiritu Santo, ang siyang pumupuspos sa mga Kristiyano. Pag pinuspos ka ng banal na Espiritu Santo, binibigay ka niya ng kapangyarihan na mamuhay para sa Diyos.
And you know what? You can choose that. You can choose to be spiritual. You can ask actually the Holy Spirit. Ang tanong, are you yielded to the Holy Spirit? Siguro ang isa sa tatanungin nyo, Pastor Jun, paano ba maging puspos ng Banal na Espiritu Santo? Alam niyo itong nakakatuwa, itong good news. When you accepted the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit actually started to reside in your heart, in our heart, sa ating buhay. Ang Banal na Espiritu nananahan na sa atin. Kasi nililista tayo ng dugo ng Panginoong Kristo. However, bagamat ang Banal na Espiritu Santo ay nakareside na, nakatira na sa atin, nakuha nyo, gagalaw lang siya kapag pinayagan natin ang Banal na Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Kung papayagan natin ang Banal na Espiritu Santo ang mag-operate sa ating buhay, doon lang siya kikilos at gagalaw. At alam nyo, kapag pinayagan nyo ang Banal na Espiritu Santo sa inyong buhay, na siyang kumontrol, magbibigay talaga siya, ililid niya talaga tayo sa isang buhay na matagumpay. So, how do you start to be filled by the Holy Spirit? Actually, yung mga pag-uusapan natin sa mga darating na araw, yung paano nga ba ako mamumuhay na isang buhay na puspos palagi. Pero ito na po ito ang introduction natin. Number 1, you have to acknowledge that the Holy Spirit is in your heart if you're a true Christian. Ngayon, kung hindi ka pa Kristiyano, hindi ka pa sigurado na ikaw ay Kristiyano, hindi mo pa alam na may relationship ka kay Christ, you can make a decision today. You just believe that Jesus Christ died for you. He raised from the grave after 3 days, and He said, if you will accept Him as your personal Lord and Savior, He's actually going to forgive all your sins and is giving to give you new life, and the Holy Spirit will start residing in your life. So yun ang una, kailangan may relationship ka. Pangalawa, kailangan natin, tayo mga Kristiyano, kailangan tayo ay bumabad sa salita ng Panginoon. A spirit-filled person is a person that is also filled with His Word. Yung salita niya. Ang salita kasi ng Panginoong Diyos ay Espiritu. Nakuha niyo? So, ang salita ng Panginoong Diyos, kapag pinupuno natin ang ating mga sarili, doon, nagiging mas madali sa atin na marinig ang salita ng Banal na Espiritu. So ano pa? Kung meron man tayong known sin, kailangan natin itong pagsisihan at talikdan. So, kung ikaw halimbawa namumuhay ka pa sa kasalanan o may mga bahagi pa sa buhay natin na hindi pa natin naisuko at nabubuhay pa tayo sa kasalanan, ang kailangan natin gawin ay isuko ito. You have to start yielding your life to God, to the Holy Spirit. You have to submit yourself and say, Lord, I want you to be the King in all areas of my life. So, ang tanong sa iyo, are you yielded to the Holy Spirit? Okay? So, yan po ang ating so, kung babalikan natin, victorious kind of life is a life that is yielded to the Holy Spirit. Let us now stop living a carnal life. Let's start to live a spiritual life, because being a spiritual person actually is possible, and actually that is the will of God for you and me. Amen po ba? Ayan, nakita niyo po ba? Okay, so dito po tayo magtatapos. If I'm going to review, basically there are 3 categories of man. Ano yun? The natural man, unsaved, no relationship with God. The spiritual man, saved person with relationship, he is actually living under the power of the Holy Spirit. At yung pangatlo, yung carnal man. Ayaw natin na maging carnal man. That's why we're studying this. So how are we going to become a spiritual person? First, relationship with Jesus. Pangalawa, submitting ourselves to the Holy Spirit. How? By being yielded, through His Word. Meaning, babad sa salita ng Panginoon.
Pangatlo, we have to identify what part of our life needs uh, to be submitted to the Lord. May mga kasalanan tayong ginagawa, isuko natin sa Kanya kasi hindi hindi actually hindi tayo hindi natin parang yan ang pumipigil actually. Parang banal na Espiritu Santo ay kumilos sa atin. The Holy Spirit literally will not start to work in your life if you are living a life that is not according to His will. So yun, that is how we're going to live a victorious kind of life.